Hello guys! We're back in another video na naman. At ngayon naman, malalaman natin ang inyong personality types, exploring self-awareness and empathy. Okay, so, ano nga ba ang inyong personality types? Nakatuon dito ang ating talakayan, kung paano natin mas makikilala ang sarili at paano tayo magiging mas maunawain sa ibang tao. Isang paanyaya ito para sa lahat na mag-iisip, tama ito, at tuklasin kung saan sila nakabagay. Kaya simula pa lang malinaw na ang ating title, Self-Discovery at Pakikipag-ugnayan sa iba. Una, alamin muna natin ang ating mga objectives. Okay, so, basahin natin. Identify key personality traits, strength, and the weaknesses. So, una, tukuyin natin ang mahalagang personality traits, kasama na ang strengths at weaknesses ng bawat iba. Ang mga lakas niya at ano rin ang kahinaan. Kapag malinaw ito, mas madali nating maiintindihan ang sarili. Next is demonstrate how personality types impact relationships and teamwork for better communication. Okay, so sabi dito, kailangan daw nating ipapakita kung paano nakakaapekto ang ibang personality natin sa pakikipagrelasyon at pagtatrabaho kasamang iba. Dahil iba-iba tayo ng ugali, mahalagang maintindihan kung paano ito nakakaapekto sa komunikasyon para mas maging maayos ang samahan. Next ay promote self-reflection for participants to understand their personality types and its role in personal growth. So, ang huling pinupunto ng ating objectives ay yung paghimok or paghikayat ng ating self-reflection. Kapag nag-isip tayo ng sarili natin personalidad, tungkol sa sarili nating personalidad, mas maunawaan natin kung paano ito nakakatulong sa ating personal na pag-unlad. Okay, so let's go! So, introduction natin. Understanding personality types enhances interactions, teamwork, and communication in personal and professional settings. Okay. So, nakatutok tayo sa kahalagahan ng pag-unawa sa personality types. Kailangan kapag naiintindihan natin ang iba't ibang personalidad, mas magiging maayos ang pakikitungo natin sa ibang tao. Nakakatulong ito sa teamwork at mas maayos ang pakikitungo at mas malinaw na komunikasyon. Hindi lang sa personal na buhay, kundi pati sa trabaho. Okay, so, tatalakayin natin ng iba't ibang personality frameworks at ipapakita kung ano-ano ang mga traits at behaviors na bumubuo sa bawat type. Ito ang magiging pundasyon natin sa ating buong discussion. Okay, personality test. Through the process of self-discovery, personality tests can reveal patterns in behavior and thought that might not have been previously evident. They often categorize traits into different types or dimensions, providing a framework that helps individuals better navigate their interactions with the world around them. So, dito ay pinapakita natin kung paano nakakatulong ang mga personality tests sa proseso ng self-discovery. Sa pamamagitan ng ganitong pagsusuri, lumalabas ang mga pattern sa ating pag-iisip at pag-uugali na minsan hindi natin agad napapansin. Madalas hinahati ito sa mga traits sa iba't ibang types or dimensions. Ang resulta ng isang framework ay nakakatulong sa mga tao na makipag-ugnayan sa mundo at sa mga tao na nasa paligid natin. Next ay extraversion versus introversion. So, in psychology,
Extraversion and introversion describe how people engage with the world. Ito yung dalawang ways or paraan kung paano nakikipag-communicate or nakikipag-ugnayan ang tao sa mundo. Extroverts are outgoing, enthusiastic, and energized by social interactions. So, meaning yung mga extroverts daw ay kadalasang masigla, energetic, kadalasan silang nakikisali sa mga or circle of friends, which is, ganun naman talaga yung mga katangian ng extroverts, right? Kung nakikita niyo sa mga trends. Next ay, while introverts gain energy from solitude and prefer smaller gatherings and deep conversations. So, yung mga introvert daw, mas gusto nila pag nag-iisa, solo time together with themselves, at mas gusto nila yung mga small groups like 3 people or mas dalawang tao lang or duo, trio, ganun lang. At malalalim na usapan, deep talking, kaysa sa malalaking gatherings. Kaya makikita naman natin na may iba't ibang paraan ang tao sa pagkuha ng energy at sa pakikisalamuha. At parehong may halaga ang dalawang style na ito. Next ay sensing at intuition. So, ano nga ba pinagkaiba nito? Ang sensing is one of the two perceiving functions alongside intuition. So, ito daw ay ang mga taong mas nakatuon sa sensing ay tumitingin sa konkretong impormasyon at sa kasalukuyan. Those who prefer sensing focus on concrete information and the present using their five senses. Okay, so alam naman natin lahat kung ano yung five senses natin to gather data. They are typically detail-oriented, practical, and grounded in reality. So, karaniwan, detail-oriented, practical, at nakaugat sa realidad, sanay sila. And next is intuition. Intuition is one of the two perceiving functions, with the other being sensing. People who favor intuition typically concentrate on patterns, potential, and the overarching perspective rather than fixating on specific details and immediate circumstances. So, ang intuition daw ay ang mga tao na nagfo-focus sa intuition or nakatuon sa intuition ay tumitingin sa patterns, possibilities, at mas malawak na perspective. Hindi sila masyado nakapokus sa small details, maliliit na detalye o sa agarang sitwasyon, kundi sa mas malalaking larawan ng mga bagay. Okay. Next is thinking versus feeling. Ano nga ba pinagkaiba nito? Okay, so thinking types tend to prioritize logic, objective analysis, and rationality when making decisions. Okay. So, ang thinking daw ay ito yung mga taong inuuna yung logic at objective analysis kapag gumagawa ng decision. Nakatuon sila sa reality, katotohanan, fairness, at prinsipyo. And they may value efficiency and effectiveness over personal considerations. So, madalas, mas pinapahalagahan nila ang efficiency at effectiveness kaysa sa personal na konsiderasyon. On the other hand, feeling types prioritize personal values, empathy, and the emotional context of a situation. So, ang feeling naman daw ay inuuna yung personal values, empathy, at emotional na konteksto ng sitwasyon. So, kapag nagde-desisyon sila, iniisip nila kung paano maapektuhan ang ibang tao at ang relasyon. Mataas ang pagpapahalaga nila sa harmony at mutual understanding. Wow! Next, we have judging. Last na pala to. So, judging. Individuals who identify as judging or J generally favor structure,
planning, and decisiveness. They typically feel more at ease when they can establish schedules and follow set guidelines, relying in a sense of control and organizations. So, ang judging naman daw, ang mga taong may judging preference ay mas comfortable kapag may structure at plan. Gusto nila ng mas malinaw na schedule, sinusunod ang mga guidelines, at mas kampante sila kapag may kontrol at organisasyon sa ginagawa nila. Para sa kanila, mas nakaka-relax kapag alam nila ang susunod na hakbang. Meanwhile, ang perceiving naman, in contrast, perceiving individuals are adaptable and thrive in spontaneous environments, responding to situations as they occur rather than adhering to a fixed plan. Ang sa kabilang banda naman, ang mga taong may perceiving preference ay mas flexible, yes, and adaptable. Nag-enjoy sila sa mga spontaneous na sitwasyon at mas gusto nilang mag-adjust depende sa nangyayari kaysa sundan ng isang fixed plan. Para sa kanila, exciting ang pagiging bukas sa iba't ibang posibilidad. Sa madaling salita, ang judging ay nakatuon sa plano at structure, habang ang perceiving ay nakatuon sa pagiging flexible at open sa pagbabago. Parehong approach ay may sariling lakas depende sa sitwasyon. So, ayun na nga guys. Nakita natin ng iba't iba talaga ang personality types. Syempre, may extrovert at introversion, sensing at intuition, thinking at feeling at judging at perceiving. Lahat ng ito ay hindi para i-label ang tao, kundi para mas magets or maintindihan natin ang sarili at ang ibang tao. Kapag mas aware tayo sa mga ganitong differences, mas magiging maayos ang komunikasyon, mas gumaganda ang teamwork, at mas lumalalim ang empathy. Sa huli, ang goal natin ay ang self-growth at mas maganda ang pakikipag-ugnayan sa mundo. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo at nakatulong ito para mas makilala ang sarili ninyo. Hanggang dito na lang muna at kita-kits ulit sa susunod na vlog. Bye!